Hi people, good day and welcome back to our channel, Mergence Garden. So, kanina guys ay nag-rearrange ako dito sa ating mga succulents kasi naguguluhan na talaga ako sa kanila at matagal-tagal na rin ako guys hindi nakakapag-ayos dito sa ating mga succulents. Ayan, ito yung ginawa ko sa kanila. Tinanggal ko yan lahat guys at winalisan ko yung ilalim kasi sobrang dami na talagang dry leaves. So, ganyan yung ginawa ko. Ayan, yung mga pinugutan natin doon may mga bibis na, pero plano ko yan dagdagan ng soil and then lagyan ulit ng panibagong cuttings. Tapos yung iba natin guys na malalaki talaga na Purple Delight, kinuha ko. Yan yung mga nandito sa pinaka-top na to guys. Yan, sobrang kapal na kasi nila, tapos kailangan talaga meron silang space para mas ano pa guys, mas kumapal pa yung nandito na area. O yan, lumalaki kasi sila. So, ayan yung ginawa ko guys. Ayan, ito yung mga pot na nandoon sa dulo guys. Ayan, nilagay ko sila dito para may space man lang. Kasi doon 'di ba magkakadikit sila. Tapos yung mga nandito naman guys ay tinransfer ko dun sa baba. Ayan yung itsura ng ating garden. Ayan, parang mas bet ko sila dito guys sa area na to. Sobrang bigat ng mga pot, grabe. Yan. Tapos, ito tayo. Ayan, ito yung mga propagations ko. Ayan, ito mga leaf propagations ng variegated purple delightas may missing you. Ayan, dyan ko na nilagay guys. Yan yung mga leaf propagations natin. Ito yung pinaka matagal na natin na nalipro pa, pero medyo matagal din kasi guys lumaki. Ayan. Pero malaki naman na sila guys. Ayan o. Yan yung nandun sa labas. Tapos ito, nilipat ko dito. Tapos ito mga leaf propagations din. Tapos yung madib ako sa, ano to guys dati, sa ROS na sinave. Ayan. Ayan, okay na siya. Nakadikit na. Tapos ito, propagation ko guys. Diyan ko na lang nilagay. At nandito yung mga tall pots natin. Ayan. Dito ko na sila nilagay sa area na to. Ayan. Kasi, doon kasi sa area na yun guys, feeling ko parang kapag naalog-alog yung lagayan natin, parang matutumba na sila kasi medyo tumabingi na. So parang pa-slide na yung style ng lagayan natin siguro sa na aanuhan ng patungan. So hindi pantay yung lupa. Kaya naisip ko na i-transfer ko na lang sila dito para safe. Ayan, kasi pinapalago ko yan sila guys. Ang daming pops nung kinatan ko guys, oh. Kaya kalbo to. Pero tingnan nyo, oh, ang dami, oh. Diba, lumalaki na sila. Ganito yan guys, oh. Ganito mangyayari niyan kapag lumaki na yung mga babies na yan guys. Ayan. Sobrang ganda talaga guys ng ating mga purples, no. So yung mga nandito ko guys, hindi ko pa talaga sila naaayos. So inuunti-unti ko lang. Ayan. Kasi nakakapagod din mag-rearrange. Ayan. Tingnan nyo naman, oh. Ang lalaki ng pots. Diba? Tapos ito natutuwa ako kasi mga leaf propagations ko lang to. Kaso madami na naman tumutubo na damo. Hindi ko sila maubos-ubos. Ayan. So, ito meron tayong propagation dito ng Murasaki. Tapos yan, nilagay ko dyan guys yung pwedeng siksikan pa para walang bakante. Ayan o, tingnan nyo to ang lago-lago. Yan. Dati yan nandoon, pinagpalit ko sila guys kasi na natin, nagtitrail na purple delight. Ayan o, mga leaf propagation ko, may lumabas na variegated. O, diba? Ito sobrang lago na nito guys, kinuhanan ko siya ng cuttings. At yung cuttings ko sa kanya ay nandito. Medyo nasisira kasi guys ng palaka. Ayan o. Ayan. So, ngayon mag-iisip ako ulit kung ano yung gagawin ko dito. Siguro doon naman ako guys sa labas. At kahapon pala guys, niripat ko yung ito. Tingnan nyo yung pusa ko dyan, oh. Ito yung nasa rain or shine. Nilipat ko na siya dito. Ayan. So, wala akong mapaglagyan pa. So, dyan muna siya.
Hmm, 'di ba? Tas ito tinransfer ko dito. Tas ito na ano siya na fungus dun sa labas kaya pinasok ko to guys and pinag-iisipan ko kapag gumanda-ganda na naman guys yung rosette niya or siguro i-ano ko na to guys, i-top cut ko kasi matanda na siya. So siguro i-top cut ko na lang to. Ayan, si cream tea. Kasi ano matanda na siya. Sobrang makahoy na talaga yung puno niya. Top cut ko na lang siguro yan guys at itatanim ko sa separate pot para naman mas maganda yung rosette. Lumalaki din kasi yung rosette niyan eh. Ayan. So, maganda yung ating mga ano ngayon, mga succulents kasi nagdilig din ako sa kanila guys. Bukod sa rearrange ako, naglinis ako, dinilig ko rin sila. Ayan. Ito, ang ganda na ng curl ng leaves niya guys, oh. Diba? Dati kasi ganito lang. Tapos ngayon nagiging ganyan na siya habang lumalaki siya. So siguro bukas ng hapon or gabi mag-ano ako sa kanila guys, magdidilig ako sa kanila ng fungicide kasi merong na lumalabas dito ng mga ganyan. Yung itim-itim. Kasi nga yung panahon dito sa amin guys, uulan, iinit. So lapitin talaga sa fungus yung mga succulents kapag ganun. Ayan ito ang ganda-ganda na guys Sobrang laki talaga, grabe. Ayan pa yung ating hakuhu. Ito yung isa natin. Hala, nasira pala yung leaves niya. Nilabas ko kasi yan sa rain or shine. Tapos ito yung isa guys Grabe, sobrang laki na ni New Heights. Diba? Ayan. So yan guys yung ginawa ko dito kahapon. Wala naman akong ibang ginawa na. And ngayon, siguro magdidilig muna ako sa aking mga orchids. At ito, may ginawa ako dito sa garden, sa orchids ko guys na, ito nilipat ko pala to dito guys this one yung propagation natin, buhay na Yan, ito, ayusin ko to sila guys kasi plano ko, ito magulo kasi dito. So plano ko ito, magpadagdag ako sa papa ko ng isang or dalawa, ganito din, dalawa na ganitong sabitan. Yan, papunta doon. Kasi yung dito medyo nag-ano din yung dito guys, lumulundo siguro dahil dito kasi mayroong nakaganito. So nabibigyan niya ng support yung mga poste na hindi nagumalaw pa pero dito nagagalaw. So siguro papalagyan ko ng ganyan. Tapos itong mga strap leaf banda ko na to guys ay diretso na, simula doon papunta dito. Ayan. Tapos itong area na to guys, ganito yung gagawin ko. Ito naman yung ilalagay ko. Ayan. Ito ginawa ko siya kahapon. Ito yung natataniman ng dendrobium orchids ko. So tinransfer ko tong Phalaenopsis ko guys. Ito yung nabili ko last time na may kasamahan na ganito. Ayan. Pero ni-refund naman yan guys ni seller. So ito okay siya. So dito ko siya ilalagay. Plano kong maggawa ng mga ganitong kahoy. Tapos lalagay ko yung mga Phalaenopsis natin. Ito siguro i-transfer ko sa ganyan guys. Para mas magandang tingnan at mabigyan sila ng space. Kasi ito anuhan sila dito parang ano ba tawag yan? Patong-patong. So iniisip ko na i-transfer sila sa ganito. Yung ganyan ba guys, 'di ba? So yan, safe sila, hindi sila hindi sila diyan overwater. Yan, nakasabit lang ganyan kaiikli yung hook. Tapos kapag nag-flower yan dito sa harap, 'di ba? Parang mas maganda sila, guys. Ayan. Tapos ito naman ang mga ko guys, mga cattleya ko para naman mabigyan sila ng ng area na yung maaliwalas kasi ito kasi ayan kapag may ganyan ang pangit tingnan. Grabe, sobrang bango dito guys. Ang bango-bango. Ayan. So ito siguro guys yung nangangamoy. Ayan, ito yung nangangamoy. Tapos ito mabango din. Same sila ng amoy. Ang ganda din pala guys ng flower nito Ayan sana sa susunod bigyan niya ako ng mas mahabang spike. So ngayon kasi first bloom niya wala, konti lang yung binigay niyang spike or flower, ayan
Kunti lang talaga. Pero ito first bloom niya din guys, pero ang dami oh. Yan, 'di ba? Kaya naman guys, hindi ko talaga 'to pinag-iwa-hiwalay dahil ganyan no. Kapag lumaki yan sila lahat, yan. Lumaki na nga sila guys oh, kasi dati maliliit lang yan. So kapag lumaki na sila kagaya nitong mother at ready na sila mag-bloom, 'di ba? Ang dami niyan ibibigay na ganyan no, ang ganda. Tapos ito na yung nag-open, yung isa guys. Ganito yung details ng kanyang flower. Ang ganda no? Green, tapos dito white na may kunting dot-dot, tapos may kunting pagka-purplish na may green-green din dito na area. Ang ganda. Ayan. May kikis to guys. Kaso alam nyo guys, yung dahon talaga niya nung nabili ko to, medyo pabagsak na siya. Ayan o. Ayan o, pabagsak siya. Parang ano yung dito niya na area, malambot. Ayan o. Kasi nagsisilabasan yung mga ugat niya dyan sa puno. Tapos may kikis siya, maliliit lang yung kikis. Ngayon medyo lumaki-laki na yung isang kikis niya oh. Ayan, parang tatlo. Oo, tatlo guys yung kikis, ayan. So ito meron pa tayong isa. Ito naman ay si red maroon. Ayan, ang ganda ng flower nito guys. Malaki din yung flower. Alam nyo, gustong gusto ko yung mga big petals ng mga strathleaf banda guys. Kasi ang ganda talaga nila as in. Ayan o, tingnan nyo naman guys. Diba ang ganda-ganda. Ito nag-start na guys mag pink oh. Ang ganda nila. So, sa maliliit naman pala guys, maganda din kasi mababango. Ayan, kapag pumunta ka sa garden, parang may naka-perfume dyan na nangangamoy. Kasi ang bango-bango talaga. Ito guys, grabe ang bango din ito. Sobra. Grabe to grabe mag-ano yung ano nito, yung amoy. Kapag namukadkad na yung bulaklak niya. Ang tagal na nito sa akin, naka 2 cuttings na ata ako nito. Tapos nagkaroon ako nito ng 2 baby. Kaso lang, namatay guys yung isa. So yung isa nandoon sa puno ng kahoy. Yan. Ito napakatagal ko na to guys kasi na banda. So ayan, parang kinat ko ulit to guys para ma-reset lang yung puno niya. Okay naman yung roots niya guys oh. Basta ang bango niyan, papakita ko yan sa inyo guys kapag namukadkad na. So yun yung plano ko, kaso magre-ready pa ako ng kahoy, wala naman kasing gagawa ako lang. So kukuha ko ng kahoy tapos gagawin ko ganyan kaikli na katas, ganyan yung gagawin ko para mairipat ko guys yung ating mga Phalaenopsis dyan para hindi sila doon patong-patong. Ayan. Pero yung mga nakadikit na dun guys na Phalaenopsis, hindi ko na siguro tanggalin kasi masisira yung roots nila. So yung lang, yung hindi pa masyadong nakadikit. Ano, 'di ba guys? Ang ganda oh, tingnan nyo. Ayan. So kapag napuno ko to ng Phalaenopsis, tapos namumulaklak, 'di ba ang ganda? Yan. So yun lang guys. That's all for today's video. Yan. I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye.